What are the three marks of good leadership? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Florence and Mederaso family. Now, I hope nakakatulong po yung mga devotions natin sa inyong paglagong spiritual. Ganun din po, binabati ko rin po ng happy birthday si Robin Jones Uy na nanonood po sa atin from Taiwan. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa leadership. Tatlong marka o palatandaan ng mahusay na pamumuno. Now, sabi po rito sa Exodus chapter 18, verse 13. Sabi po rito, the next day, Moses took his seat to serve as judge for the people, and they stood around him from morning till evening. When his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, "What is this you're doing for the people? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening?" Imagine na lang natin yung sitwasyon dito during this time. Si Moses naglilid siya ng around 2 million people. So sabi po kasi sa Bible, usually kasi mga lalaki lang po ang binibilang. So yung mga lalaki nasa 400,000 na. Isipin nyo na lang yung mga babae, tapos yung mga bata na hindi counted sa bilang. So, most likely, nasa mga 2.2 million to 2.5 million sila or more during that time. And si Moses, siya yung pinaka-leader ng bansang ito, itong bayan ng Israel. So, napaka-exhausting para sa kanya na lahat ng mga usapin, mga disputes ng mga tao ay kanyang, siya yung hahatol. At kada may nangyayaring gulo, pupunta sa kanya yung mga tao. Tapos si Moses, ibabase niya yung desisyon niya sa salita ng Diyos o sa mga kautusan ng Diyos. So napakahirap para sa kanya. Now sabi po rito sa verse 15, Moses answered him. Kasi sabi po ni Jethro nung kanyang biyanan dito, bakit mag-isa ka lang na tumatay yung judge? Tapos lahat ng mga taong ito mula umaga hanggang gabi, nakapila sa iyo. Moses answered him, because the people come to me to seek God's will. Whenever they have a dispute, it is brought to me and I decide between the parties and inform them of God's decrees and instruction. Now, pakinggan po natin yung sabi ng kanyang biyanan. Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good." Yung ginagawa mo na yan, hindi mabuting leadership yan. Hindi maganda yan, hindi mabuti yan. Minsan po tayo, pag sobrang busy natin, ang dami nating ginagawa, feeling natin maganda yung ginagawa natin. Pag nag-overwork tayo, bida-bida tayo, no? Lahat na lang tayo gumagawa, no? Halimbawa, yung mga leader sa church or yung pastor sa church mula sa pagpipreach, pagpapakanta, sila na rin gumagawa ng pag-aayos ng upuan hanggang paghuhugas ng pinggan. And feeling nila ang ganda-ganda ng ginagawa nila. Pero sabi rito na sa principle po ng Biblia, sabi ni Jethro, what you're doing is not good. Hindi mabuti ang ginagawa mo. Bakit? Hindi yan sustainable. Hindi yan, that's exhausting. Nakakapagod yan. And you will not survive. Sabi dito sa verse 18, you and these people who come to you will only wear yourselves out. Sa Tagalog po, sinabi ng biyanan ni Moses sa kanya, ang iyong ginagawa ay hindi mabuti, ikaw at ang mga taong kasama mo ay manghihina sapagkat ang gawain ay totoong napakabigat para sa iyo, hindi mo ito makakayang mag-isa. The work is too heavy for you, you cannot handle it alone. Now, ano po yung matututunan natin sa Exodus chapter 18? Ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. 3 marks of good leadership. Number 1, leadership that decentralizes power. Isang palatandaan ng mahusay na pamumuno ay yung ating pamumuno, leadership, yung power, nade-decentralize. Ano po ibig sabihin ng decentralize? Para mas maunawa natin, maganda alamin natin ano ba yung ibig sabihin ng centralize.
Sa panahon kasi ni Moses, during that time, bago siya bigyan ng advice ni Jethro, yung power, centralized, nakasentro kay Moses. Si Moses lahat ng gumagawa, nasa kanya lahat ng authority. Nasa kanya yung power, syempre, nasa kanya din lahat ng responsibility. Now, if you want to divide the burden, again, ano yan bigatin yan Isipin mo parang isang buong pizza yan na kakainin mo lahat. No? Hindi ka matutuwa pag kinain mo isang buong pizza. I tell you, lalo na yung malaking pizza. Kailangan mo dyan, hati-hatiin. At sabay-sabay kayo or marami kayo nakakain ng pizza na yon na hinati-hati. Ganun rin yung power. Kailangan mo siyang hati-hatiin para madami yung may hawak ng power, madami yung mga tao. At the same time, marami yung may hawak ng responsibility. Again, pag sinentralize mo yung power, kinuha mo lahat ng power, ibig sabihin nun sa'yo lahat ng responsibilidad. Pero pag yung power dinicentralize mo, pati yung responsibilidad na didistribute, gumagaan ang isang trabaho. Pangalawa po, leadership that empowers others to lead. Yung leadership na nag-i-empower, nagpapalakas sa iba upang yung iba maging leaders din. Tingnan niyo po yung sabi ng Biblia rito. Maganda po yung insight po rito Sabi dito, "What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge?" Mag-isa ka lang. Ginagawa mo yung trabaho na yan. "While all these people stand around you from morning till evening." Lahat nakapila sa iyo dahil mag-isa ka lang. And then sabi po rito, Moses answered him, "Because the people come to me to seek God's will." Lumalapit sa akin yung mga tao para malaman nila yung kalooban ng Panginoon. Kasi si Moses yung nakakaalam ng kautusan ng Diyos. So isipin niyo po, kung si Moses lang yung nakakaalam ng kautusan ng Diyos, at lahat ng mga tao sa kanya lang lumalapit, ano pong nangyayari? Exhausting. It's not sustainable. Paano pag namatay si Moses? Di wala na. Yung bayan ng Israel, lalo na silang nagdusa. Now, yung totoong leadership, ito yung meron kang perspective na, teka, hindi lang ako ang kinakausap ng Panginoon. Hindi lang ako gagamitin ng Panginoon. Pati ibang tao gagamitin din ng Panginoon. Kaya dapat leader din sila. Hindi ikaw lang yung leader. Hindi tayo lang yung leaders. Yung ibang tao, bagamat di mo sila makitaan pa ng kakayanan, paano mo sila makikitaan ng kakayanan? Hindi mo naman binibigyan ng responsibilidad. Bigyan mo ng responsibilidad hanggang sa makita nila yung kakayanan nila, kaya pala nilang gawin yon. Bakit? God empowers them. Hindi lang ikaw ang ini-empower ng Diyos, hindi lang tayong ini-empower ng Diyos. Ibang tao rin ini-empower ng Diyos at ibang tao rin pwedeng gamitin ng Diyos. So yung leadership, ini-empower niya yung ibang tao para maging leader din sila. Why? Because it's a shared responsibility. Yung mission natin, applicable po ito sa lahat sa pamilya, sa negosyo, sa gobyerno, sa lahat ng ginagawa natin, no? Yung responsibility, it's supposed to be a shared responsibility. Kapag ang isang samahan, isang grupo, isang asosasyon o isang tahanan, isa lang lagi yung leader at hindi natututunan ng iba na maging leader din, palpak na yan from the very beginning. Mali na yung mindset. Point number 3, leadership that is sustainable for the future. Leadership that is sustainable for the future. Sabi po ni Jethro kay Moses, hindi yan sustainable, no? Manghihina lang kayo. Lahat kayo pare-parehong magdudusa kapag ginawa mo yung sarili mong indispensable. Kapag ikaw ay indispensable, lahat ng mga tao sa paligid mo ay dependent. Nakadepende sa'yo. Paano pag namatay ka na? Paano pag nawala ka? Paano pag na-aksidente, nagkasakit? So, hindi nagagana ang isang organisasyon. O yung pamilya, paano pag nawala na yung magulang? Kawawa naman yung mga anak, hindi natutunang mag-lead. Kahit yung sarili nila. Kaya po, ang problema sa ibang mga parents, lahat ng trabaho ginagawa para sa anak. Lahat ng, pwedeng gawin ng anak, sila pa rin mismo yung gumagawa. Malaki na yung anak, sinusubuan pa. No, kaya nagiging dependent masyado yung mga anak sa magulang. Paano pag nawala na yung magulang? O paano pag nagkasakit? Yung mga anak nakatunganga, hindi alam ang gagawin. Bakit po? Kasi hindi sustainable. Again, leadership that is sustainable for the future, isang marka yan ng good leadership.
Kaya yung isang parent na confident, no? Nanay or tatay, parents. Yung mga confident na parents, sila yung na-train nila yung mga anak nila bata pa lang. Kaya minsan pag wala sila, confident sila, kaya nila yan. Na-train namin sila eh. Ganun din sa church. Pag wala yung mga church leaders, dapat meron kang confidence na kaya nila yan kasi na-train namin sila. So leadership that is sustainable for the future, hindi yan nakadepende sa isang tao, nakadepende yan sa maraming tao. Kaya kahit wala yung isang leader, gagana pa rin yung isang grupo, organisasyon, pamilya, church, o negosyo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, master the art of delegation. Bakit ka ba laging pagod? Kasi hindi ka nagde-delegate. Simple lang naman yung principle. Gawin mo yung mga bagay na ikaw lang makakagawa. Pero yung mga bagay na kayang gawin ng iba, i-delegate mo na sa iba. Dito po sa bahay namin, lahat naka-delegate. Hindi naman kayang mag-devotion o humarap sa camera yung iba kong mga kasama sa bahay dito. So sinasalo nila yung mga dapat kong gawin na kaya naman nilang gawin, no? So teamwork kami dito sa bahay. So may nag-aalaga ng anak ko pag gising pa, tapos maggagawa ko ng devotion. So kung kaya naman nilang alagaan yung anak ko, hindi pwedeng sabay-sabay, no? Alagaan ko yung anak ko and then gagawin ko yung devotion. So naka-delegate lahat. Nagfo-focus ako sa mga bagay na normally ako lang yung gumagawa. At yung mga paghuhugas ng pinggan, pagwalis, pagpapalit ng diaper, no? Minsan ginagawa ko naman, o madalas kapag gabi na, pagtitimpla ng gatas, ginagawa ko yon kapag tapos na yung devotion, tapos na yung mga activities ko, tapos na ako mag-aral. Pero naka-specialize ako sa bagay na, kailangan ko lang talaga, ako lang yung normally gumagawa. Number 2, develop leaders who develop other leaders. Isang kaparaanan para talaga ma-measure kung ikaw ay isang mabuting leader na kapag ikaw ay nasa isang group, no, nagli-lead ka ng group mo, yung grupo mo na yon, organization, businessman yan o family, lahat ng mga members ng iyong grupo, nagiging leader din. Kasi ang mindset mo, someday, they will replace me or they will do what I'm doing right now. Hindi natatapos yung succession. Parang discipleship yan eh. You disciple others who would make disciples. And pangatlo po, very important po itong pangatlo na to, mentor, monitor, and migrate. Ano po ibig sabihin yan? Una, mentor. Turuan mo yung isang tao. Parang sa, sa anak ko lang yan eh. Tuturuan ko magugas ng pinggan. Mentoring yan. No? Papakita ko paano magugas ng pinggan. Mentoring. Sunod yan, siya na lang yung gagawa. Ang tawag doon ay monitoring. Ang kasunod doon, migrate. Iwanan mo na. Hayaan mo siyang magkamali, hayaan mo siyang makabasag, hayaan mo siyang gawin, resolbahin yung kung magkaroon man ng mga problema doon sa task na yon. So, mentor, monitor, migrate. Hindi pwedeng lagi kang hands-on. Hindi pwedeng lagi kang nakatingin, nakamonitor. Hindi lalago yung tao na yun. Lalo na natatakot siya magkamali, no? You have to migrate. Not necessarily mag-ibang bansa ka, magpunta ka sa ibang lugar. Kailangan mo lang dumistansya to the point na ginagawa niya yung isang task nang siya lang mag-isa. Pero nandiyan ka lang para sumuporta just in case kailangan ng support. So ito po ay applicable sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng sitwasyon kapag nagtitrain ka ng isang tao. Anak mo man yan, empleyado mo man yan, o maybe subordinate mo sa gobyerno, kung ikaw nagtatrabaho sa gobyerno. Mentor, monitor, and migrate. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi ka makakapag-form ng mga leaders. Pag hindi ka nakapag-form ng mga leaders, yung task, laging yan nakaatang sa balikat mo. Kasi na-centralize yung power nandun sa iyo lahat eh. Kapag centralize ang power, yung responsibility nasa iyo lahat. Pero kapag alam mong i-delegate yan, alam mong mag-mentor, monitor, and migrate, maraming mga leaders na mag-form sa pamamagitan ng iyong buhay. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of the mentor, monitor, migrate process? At para po sa dive deeper video natin, how did the New Testament church apply decentralized leadership? Tayo po yung manalangin. Father God,
Sometimes I try to carry too much on my own, as if everything depends on me. I forget that you are the one in control. Thank you for placing people in my life to help, guide, and support me. Please soften my heart when I am proud or afraid to let go. Teach me to trust you enough to trust others. I want to serve you with joy, not exhaustion, and to remember that your work is done by your strength, not mine. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Sister LC. At kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.